na parang something wrong sa studio na nasalihan ko. I've had those hunches before many times. Ang daming studio owners na ang problema is pera. Ang dami. Honest to the max. Biggest factor kung ba't nasisira ang isang samahan, pera. Madalas nangangako sila ng mga oportunidad para sa atin. Wala na kayong pake kung magkano yung kinikita nila. Kasi sinabi niya ni Legolas, gawin nyo tong example to be a better person. As long as yung studio owner yung kumukuha ng project, kailangan nyo din talaga maintindihan na hindi nyo makukuha ng malaki ang cut nyo. Karma will be your best friend in this industry. Maraming formulas. You can make it work. But right now, kung isa sa mga struggles mo is humarap ng client, huwag kang mag-alala dahil lahat po tayo nagdaan dyan. Ako nagdaan din ako dyan. Kahit hanggang ngayon, nararanasan ko yun. Kapag nakikita mo yung friend mo sa Facebook may shoot, as ikaw wala, iba yung inggit, iba yung lungkot, iba talaga. Soundcheck 1, 2. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so today wala nang paligoy-ligoy, padiretsuhin ko na dahil merong isang Martian nag-send sa atin ng message na napaka-importante. Ang topic natin for today's video, nataon lang to dahil minsan lang tayo ulit magkaroon ng Martian confession. Ano nga ba ang gagawin mo sa abusadong studio owner? Yun ang tanong, rektahan na. So, di natin siya i-reveal yung pangalan niya dahil yun yung request niya. Sabihin na lang natin, itago natin siyang sa pangalang isa sa mga alagad ni Diego Diamante. So, ito yung message, basahin na agad natin. Ay, hindi pala muna. Basahin muna natin yung mga Martians na nag-comment sa video natin kahapon. Or, yun, yung mga nabigay ng comment. So, wait lang ha. Ano guys natawa lang ako dahil nag-spark tayo ng conversation. Though daily vlog to, still nag-spark tayo. So from yesterday's vlog, big shout out kay @Nixie3423. Isa ito sa pinaka-solid na mentor na pinapanood ko sa YouTube. Sobrang solid ng advice at mentoring. You're very much welcome. M.Andre G, present ko. Shout out Rendon TV. Ako natamad mag-aral ng student era. Nako, Rendon. At Sine Jeff, big shoutout sa as an educator, ito dapat ang mindset ng ating mga students. Pwede ba ako mag-PA sa inyo? So, sometimes, sorry kasi, guys, I will end the debate, okay? Meron ako mga PA talaga, but siguro someday if I need an extra hand, pwede ko kayong i-hire. But right now, mamili ka, it's either kay Diego Diamante ka muna, or intayin mo kaming magkaroon ng bakante, but not right now. Pero siguro, mali mo someday, hindi na lang PA, pwede kayong isama someday para mag-observe. O malay nyo, kapag nag-workshop ako, yun yung best way, pumunta kayo, mag-observe kayo, tanong nyo yung pwede nyo itanong sa akin, yun yung best way. Kesa naman sumama kayo sa shoot na sobrang pagod. Ayoko namang gawin yun sa inyo. So, yun. Also, tingnan natin kung meron pa bang mga tayong i-shoutout ng mga tao kasi recently dinudumog tayo ng comments dahil nga yung vlog natin na teka lang. Especially yung 1.5. Sige, shoutout kay Rev D. Aragon. Madaming tama at totoo sa sinabi mo, Marco Mars. Keep it up. These are thoughts na tumatakbo sa isip ko. Nagsisimula pa lang ako. Kahit nga ngayon at the back of my head, nasa isip ko pa rin yan. Also, keep up this content. Please continue to lift and inspire others. D. Meron naman, direct usapang graduation pictorial din sana. Portrait photography, paano makipag-deal at makakuha ng madaming recommendation sa mga schools. Nixie, to be honest, hindi ko niche tong pagkuha ng mga recommendation sa school kasi ang alam ko, pamurahan dito, wala rin masyadong pera unless siguro high-end na school yung kukunin mo. Wala akong idea. Siguro soon pa nagka-idea ako. Hindi ko masasagot ang tanong na to kasi hindi ko pa to natatry. Honestly. So, i-priority na natin siya today. So, simula sa kanyang message, no? Ito ang kanyang message. Hi po Kuya Marco, hope na mabasa mo po ito. By the way, I've enjoyed watching your 365 vlogs. But let me start. I am a culinary graduate and then I guess it's the biggest transition that I think a good decision. Because I didn't pursue working on some company that's related to my degree. So I settled po to a freelance videography just like you po Kuya Marco. Tapos agree naman parents ko sa decision ko and everything was fine in this journey po because I have enough experiences into editing. And as a shooter back through my high school days,
and may enough na gears na po to provide my shoots. At feel ko safe naman pala ang pricing ko as a beginner freelance videographer dahil sa last content mo about pricing. Pero nung feel ko medyo may days ako na walang client, so nag-decide ako na sumali ako sa isang studio and ang kina-cover po nila is wedding. So ang rule doon is shooter po ako and alam ng owner na may experience ako sa editing and inoffer ko po na shooter na lang ako kasi di ako sanay mag-premiere dahil mas sanay ako sa DaVinci. Pero marunong naman po ako mag-Lightroom lang, hahaha. So in short, naging member na nga ako and that's why one day nag-comment ako sa vlogs mo about signs na red flag ng isang studio owner or isang studio dahil gusto marinig base sa experience mo po, Kuya Marco. And feel ko there is something wrong sa studio na nasalihan ko, mostly po sa TF po nila. And nag-offer ang owner na if pwede ipapatapos siya na nag-offer ang owner if pwede may ipapatapos siya na videos and photos sa akin. And tinanong kung magkano ang rate ng edits ko. Ba't naman kasi rate ng edits mo, hindi rate ng edit mo? And sabi ko, if sa photos is 3K, actually malaki na yan pag photos, and videos is 5K, medyo malaki na din yun. If below 3 minutes, sa videos is 5K if below 3 minutes, if 3 minutes naman is 10K. Medyo malaki yan. I don't know, pero medyo mura pa nga yata yan dyan sa mga cities. Medyo, slight. But I understand na sa province po kami, so ganun po muna rates ko into editing. And then sabi ng owner is pwede po ba daw babaan ko pa tas gawing 1.5 na lang. Sabi ko sa isip ko, WTF, ganyan ka mag-value sa editor mo, shut up. Tapos yung owner po kasi is photographer lang po siya. And kinikilala pa naman yung studio niya dito dahil sa mga SDE nila. Tapos ang liit din niya mag-TF, na-overhear ko po na 5 digits ang package nila. Tapos ito pa malala, Kuya Marco, 1K lang TF ko every may SDE kami. Tapos ang tihikan niya pa sa camera, kailangan daw 10 bit. Tapos nag-provide pa nga ako ng gears, like I bring my own camera para daw dalawa ang shooters niya. And nagpa-pilot din po ako ng drones, tapos 1K lang TF ko. I'm sorry po, Kuya Marco, if ang tanga ko sa part na yun, pero gusto ko po ng advice kung paano umalis ng formal sa kanila. Because I'm starting na na umawol na sa kanila ngayon. Hahaha. Ginagawa ko po na excuse every time need niya ako sa shoot. Sabi ko may clients ako, then the way na pagtanggi ko if ever may ipapa-edit siya sa akin is sabi ko sira yung laptop ko. Hahaha. By the way, planning to start again po ako ngayon as a freelance na lang. I still make contents pero sa Instagram na po kasi nakamata siya lagi sa mga uploads ko sa Facebook. And feel ko, tinitake advantage niya mga workflows ko. Anyway, sana mabasa mo po ito, Kuya Marco. If ever nakarating ka sa part na ito, I'm sending you also nothing but blessing in abundance actually, hindi in abundance. Blessing and abundance. Anyways, I learned a lot of lessons from your videos po, Kuya Marco, and became a fan na din. Okay. So, isang tagay muna. Pangalanan na lang natin siyang si Legolas. Isang tagay ng kape para siya maasyan nating si Legolas. So, first problem niya, paano siya makakaalis ng formal? There's no other way to do it than to give a letter of resignation professionally. Pag tinanong ka bakit, it's so simple to say na you're willing to explore other ventures na mag-expedite ng growth mo as a professional. Ganon mo siya sabihin. You want to grow faster, you want to grow better, but also want to be able to do what you love at a sustainable level. Kasi you have to understand as well, guys, na ito yung honest truth about studio owners here in the Philippines. If ever, sabi niya kasi from before, may hunch na siya na parang something wrong sa studio na nasalihan ko. I've had those hunches before many times. Ang daming studio owners na ang problema is pera. Ang dami. Honest to the max. Yan yung biggest enemy, biggest factor kung ba't nasisira ang isang samahan, pera. Sa lagay ng mga studio owners, siguro, ewan ko kung saang studio pa ako nakakasali na matino. Kasi halos lahat problema, pera. Kung hindi pera,
treatment sa tao, yun ang main problem ng mga studio owners dito sa Pilipinas. Ng iba na na-experience ko. Siguro dahil yung mga na-experience kong studio owners, yung iba hindi naman talaga professional, yung iba wala namang papeles, yung iba, grabing iba, underground magpatakbo ng studio, honestly. Grabing iba. One time naka-work ko yung, tas naging salary-based pa ako nun. Pero, you guys have to understand, it may be dark. These studio owners have all the reasons, which is pera. They mostly are professionals at lying, and madalas bulag sila sa pagsisinungaling at madalas nangangako sila ng mga oportunidad para sa atin. Pero lagi niyong tatandaan, walang ibang gagawa ng opportunity kundi kayo lang. Hindi ko sinasabi maging opportunista kayo. Ang sinasabi ko is, in this life, if you wanna go further, at one point sinabi ko to sa vlog ko, walang ibang sisira ng pader kundi ikaw. Sa studio owner na to, sa mga studio owners na to, sobrang dami nito guys. Ako nga ilang studio owner na yung naging amo ko. Kahit sa ibang bansa, nagkaroon na rin ako ng amo na studio owner, pero parang hindi rin talaga ako tumagal. Kasi nga, ang gagawin talaga sa inyo ng mga studio owners, ang magiging mindset nila is salary-based ka, parang per day basis na payment. Tapos, sobrang lugi mo, especially pa nag-provide ka ng gear. Sobrang lugi. Tapos, madalas pa yan sa mga studio owner na yan, yung iba nakakrak. Yung iba talaga, proud pa sila nakakrak sila. Yan ang masasabi ko. Kaya ang masasabi ko lang din, ito, maniniwala kayo lagi, Martians, sa nararamdaman nyo. If feeling nyo sa umpisa, there's something wrong, it's true. You can either stay there, pakisama mo yung studio owner, kung naniniwala ka doon sa studio owner, at kung nabubulag ka sa mga pangako. Kasi ngayon pa lang, guys, sa mga Martians na madalas nandito sa channel ko, sinasabi ko sa inyo yung realidad ng mga bagay-bagay. Huwag kayong maniniwala sa pangako ng kung sino man dahil lahat ng tao sinungaling. Ang dami ko nang naranasan na ganyan. And at the end of the day, ang magde-define sa inyo kung paano kayo magtrabaho, paano kayo makitungo. And also at the end of the day, dapat kung hinire kayo ng isang studio owner, wala na kayong pake kung magkano yung kinikita nila. Kasi sinabi niya ni Legolas, 5 digits daw. Ano ba yung 5 digits na yan? Baka mamaya 10k lang yung SDE na yan o 15k. Tapos kung 1k man sa'yo, malamang baka 10k sa kanya, 1k sa transpo yung lahat, 1k pa sa isang kung sino man ng tao. Ganun yun. Pero ito yung hindi ko mag-get sa ibang studio owners na bakit sila nagbababa ng presyo, tas kumukuha ng sobrang baba na shooter. Tapos kapag pumalpak, alam mo yun, bulilyaso na. Hindi ko alam ba't may mga ganun. Siguro kasi, ewan ko rin ba't may mga studio owner naman na ang lakas sumabak sa umpisa, pero yung sabak ng laban nila, nasa pinakababa yung mga presyo doon naglalabanan. Pero, wala guys, ganito talaga siguro, what you can learn from this type of scenario, Martians, yung mga ginagawa sa atin ng mga gantong studio owner, yung ginawa dito kay Legolas, gawin nyo tong example to be a better person. Someday rin kasi, kayo magiging studio owner kayo. And ito yung sign, kung nakarating ka sa part ng video na to, na mangyayari yun. Kung maging studio owner ka, it's your job na wag yan gawin sa susunod na tao na darating sa buhay mo. Ako, I've preserved people well in my life because I decided to treat them no matter how much it would cost. Kung anong kaya ko, yun yung binibigay ko. Itanong yan dun sa mga nakakasama ko. Never ako nanlugi ng shooter. Ino-offer ko kung anong kaya kong i-offer. Pag hindi ko kaya, edi hindi ko na i-hire. Kasi hindi ko kaya Pero, ang standard rates kasi talaga din, kung under ka ng studio, feeling ko max 20k, 25k as solo na yun. Pero, as long as yung studio owner yung kumukuha ng project, kailangan nyo din talaga maintindihan na hindi nyo makukuha ng malaki ang cut nyo. Talagang puputulin nila ng puputulin. Kasi ang malala dyan, minsan, ikaw yung shooter, may studio owner, may middleman pa, may agency pa, tapos may client pa. Bago yung dumating sa'yo, tabas na. Ubus na yan. Pero kasi meron din talaga mga studio owner na sobrang gahaman sa pera, nagugustuhin mo na lang silang gabaan. Aasa ka na lang talaga sa gaba. Karma will be your best friend in this industry. Just continue to do well, continue to do good. Mag-continue ka lang, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi yung mga tao na yan, yung mga masasamang loob na yan, kaya yan nandyan sa industriya na yan, para mag-breed ng mga mabubuting tao na katulad mo. Ganun lang siya kasimple. Lagi lang natin titignan, the grass is always greener on the other side. Ako, dumating na ako sa point na to, dahil nga naranasan ko din yung naranasan mo at alam ko yung nararamdaman mo.
whenever I think of how I got mistreated, how I got delayed payments, nasabihan pa nga akong kupal at one point, pero kasi hindi maayos yung katrabaho na kung sino man yung punyetang yun na sinabihan ako ng kupal. Kasi hindi naman sila maayos katrabaho. Ang corny nila katrabaho. Pero, alam mo yun, maiisip mo na all those experiences will turn you into a much better version of them today. Ganun mo lang siya ma-translate. Well, sa problem mo, paano ka po formal na aalis? Sabihin mo yun yan. Sinabi ko in the first place. You are looking to expedite your growth as a professional at a sustainable level. Dahil hindi ka mabubuhay sa 1K per day at 1.5 per day. But you also have to take in consideration, hindi ka talaga kikita ng malaki if under ka ng isang studio. Ako dati nung under ako ng isang studio, nung nagsisimula lang din ako, ang max lang na TF ko nun is 5K. Tapos, syempre transpo ko, grab ko nun 2K. So, almost 3K na lang yung kinikita ko that time. Hanggang sa dahan-dahan kong nale-level up, nung nabubuo ko na yung portfolio ko, hanggang sa, dahan-dahan ko rin nilevel up yung gamit ko. Hanggang sa, ganun lang naman. Maging patient lang kayo, huwag kayong maging atat lang din. At saka huwag sasamaan loob nyo. Kung naririnig nyo, 5 digits yung kinita niya. Kasi isipin nyo rin sino yung gumapang para makakuha ng clients, di ba? Hindi naman kayo. Hindi naman porket ginagamit nila yung skill nyo, feeling nyo, ginamit yung talent nyo na pinagkakitaan kayo. In the first place, we're like hired hitmen, hired guns, para tayong mga assassin na kinukuha lang para sa isang trabaho. Pero, alam mo yun, yung credit, wala sa atin. Nasa kanila. At yung humanap ng target, sila, hindi tayo. Ganun lang kasimple. Parang, kailangan mo talaga maintindihan na ganun. Kaya ako before, nung una, ewan ko kung isi-share ko ba to sa inyo, nag-shoot ako ng isang event. 2 kami. Nalaman namin na yung TF is 20,000. Tapos hati lang kami sa 7,000 ng tropa ko. Yung the rest is a studio owner. Wala akong nagawa. Nung una nagtampo ko, nung una nagalit ako. But when the time came na I was making my own money na naintindihan ko, ganun pala. Pero during that time kasi mababa pa talaga TF na. But right now naintindihan ko na siguro kung kukuha man ako ng shooter, lowest I can give is 3.5. Pero may conditions ako. 3.5 ang pa-TF ko, pero ako magpo-provide ng gear, ako magpo-provide ng transpo, or depende sa transpo at saka depende kung saan pupunta. Ako rin magpo-provide ng food. Ganun ako. I'm considerate. Pag may edit, syempre another additional na naman yan. Pwedeng pumalo ng 7K. Shoot and edit, magiging almost 7K ang price. Or kapag full blast na shooter na magaling, nasa kanya lahat ng gears, as i-hire ko siya, 10K, 10 to 15K pataas yun binabayad ko sa isang tao. Pag di ko kaya 8K, medyo nahihirapan ako, 7K, or yun nga, lowest ko is 3.5, minsan 4.5, depende talaga sa project. Kaya, tandaan nyo ang hirap kumuha ng client. Kahit kayo, di ba? Kaya nga kayo pumasok sa isang studio kasi hirap na hirap kayong kumuha ng client Ang technique kasi, ibugaw mo yung sarili mo sa Facebook. Pagkabugaw mo sa sarili mo sa Facebook, kung gusto mo mag-scale up, medyo magmukha kang premium sa mata ng kliyente, mag-costing ka. Ang costing is yung base rate mo. Let's say base rate mo 3K, 3.5. Dapat yung 3.5 na yun malinis na iuuwi mo yun. Additional ng transpo, sabihin natin transpo 2K, so 5.5. Gusto mo magka-assistant, gusto mo magkaroon ng pagkain, mag-add ka another 2K, magkano na yun? 5.5 plus 2K, 7.5 na agad. Pwede ka pa mag-hire ng isa pang shooter na extra, dagdagan mo lang ng another 3.5, pero ikaw mag-provide ng gear. Pwedeng ganun. Maraming formulas. You can make it work. But right now, kung isa sa mga struggles mo is humanap ng client, huwag kang mag-alala dahil lahat po tayo nagdaan dyan. Ako nagdaan din ako dyan. Kahit hanggang ngayon, nararanasan ko yun. If hindi ako nag-perform properly this month, bawi ako next month. Iba yung anxiety. Iba yung depression kapag hindi ka nakakuha ng kliyente. Iba. Kapag nakikita mo yung friend mo sa Facebook may shoot, as ikaw wala. Iba yung inggit. Iba yung lungkot. Iba talaga. Minsan may point ako sa buhay ko na natatutulala na lang ako na, shit, makakuha ba ako ng shoot ngayong linggo? Makakuha. Pero nung na-realize ko kung magkano ba dapat ang kinikita ko sa isang buwan, ayun, okay naman ako. Nakasurvive ako, na-unlock ko na ako anong gagawin ko. Siguro soon, share ko yun sa inyo. Kapag umabot ako ng 100k subs, i-share ko yung mga talagang solid na secret na pwede nyong gawin. But right now, I guess dito ko na muna tatapusin tong vlog. Dahil thank you very much Legolas sa malupit na topic na to. Umusbong ang araw. Katulad ngayon, kung mapapansin nyo, there are days na
yung vlog ko is parang ang plain, ang normal. Kasi yun yung mga days na nilalaban ko yung pagiging down ko versus sa grind ko. Pero at the end of the day, natatapos ko yung daily vlog, natatapos ko yung upload, and babalik na naman ako sa proseso na, shit, anong gagawin ko? Paano yung ganito, paano yung ganyan? But everything is working out as long as well, na faithful ka. Simple as that. Maniwala ka rin na may kakayanan ka. Ganun lang kasimple ang mga bagay-bagay. Kaya, yun. Dito ko lang muna tatapusin ng vlog. Sa pagtatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And of course, kung nakarating kayo sa part ng video na to, leave a comment down below. Kung ano yung mga Martian story nyo, pwede natin yung basahin, pwede natin yung i-topic, pwede natin i-content. Pero syempre, daily vlog ako guys ha. Hindi lang ako parang podcast style, open up style na channel ha. But I'm here for your growth. I'm here for what you can do properly. I'm here for the advice you need. I'm here for you guys. As long as magsa-subscribe kayo, ring nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga uploads, whatnot. I'll see you guys tomorrow. Peace out.